Single ba, pwede man single or basta head of the family, affected kayo sa mga danger zone or danger areas, mga flooded areas, government projects natin like road widening, mga victims ng calamity like this, tong previous na typhoon ng Yolanda. So ito yung mga qualification. Even mga single parents ay pwede mag-avail ng ating housing. So kinakailangan hindi din kayo previously awarded or recipient na rin ng housing or ng pabahay under na government. So ang final natin na requirements, kinailan kayo ay na-endorse or qualified through validated master list ng ating ng LIAC o ating local interagency committee natin. So before kayo ma-proceed, before kayo maisama sa listahan, at before tayo mag-proceed sa raffle, na-evaluate kayo ng ating local government kung kayo ay qualified na mag-avail ng project. So this today may nakaschedule tayo na 150 units for raffle. So ang mechanics natin, may naka-available tayong raffle stocks, ang mga natin ang tambiolo, ang box. Ang first nating makuha or mabunot is i-lead ng ating representative from municipal mayor. So then ma-proceed na tayo sa pagkuha ng stock. So sabi nga nila, Sir Kena, better luck next time kung hindi pa mabunot today. So after nyo makakuha or mabunot ang names nyo, i-assign ng inyong block and lots, you may check the location po kung saan kayong parte ng site natin sa Nalok. So meron tayong provided na mapa or plans doon. So yung mga naka-highlights na color green, siya yung available natin for raffle. So, hindi ko naman ang procedure. So, makontinue na tayo para sa raffle natin today. And para ang reminders lang din natin sa ating mga future beneficiaries is, sabi nila, Sir, nilabang kayo na once na mag-grant kayo ng raffle, this is granted. Hindi ito, wala tong payment. So, ang requirements lang natin, magsunod kayo doon sa rules and regulation na ihatag sa atin ng government. So, una, once na ma-award sa inyo, hindi nyo pagbaligya, hindi pagparenda or pagparenta. Kasi deserve nyo na magkaroon kayo ng housing. Nag-avail kayo ng housing sa government, it's because kinailangan nyo ang project, kailangan nyo ang bahay or ang matitirhan. So, ang ano lang namin sa office ng government is ingatan nyo yung privilege na iginawal sa inyo ng government. So, ang iba pa mga rules natin, usually, ito ay residential lot. Hindi siya naka-design for poultry, or agriculture. So, residential, ang tao ang mag-star, hindi ang alaga natin. Ang iba kasi ginagawa nila mga poultry or mga manukan. So, i-preserve natin yung cleanliness din, disiplina doon sa ating bago nating matirahan. So, ang other requirements din natin, before kayo mag-repair or magkaroon ng construction within your assigned unit or respective unit, please secure muna kayo ng permit. Please mag-ano kayo ng permiso sa ating local. Kasi ang design ng housing natin is row house. So, once na may repair ka sa inyong unit, affected kasi ang katabi niyong mga unit. So, ina-observe lang natin yung peace and order na hindi mag-complain, magreklamo ang mga neighbors natin. So, yun lang naman ma'am, sir, hopefully mag-benefit tayo dun sa housing. Lagi namin nire-remind yung mga beneficiaries namin, yung mga future beneficiaries natin. Ang project ng government, hindi naman siya perfect
walang perfect na project na housing. May mga issues, may concern, may mga problems tayo may encounter. Pero in the long run, in the future, ginaamat-amat natin, ma-settle natin yung mga issues na yan. So in future, makita nyo rin yung mga development once na occupied nyo na yung property. And ang improvement, ang development ng isang community, hindi manggaling sa government, hindi manggagaling yan sa local government, kundi sa mga residente na mag-occupy at manirahan doon sa community. So, ang reminders or ang pakiusap lang namin ng government, ng National Housing Authority, ng local government is ingatan nyo yung inyong property at sumunod tayo sa rules and regulations sa paninirahan natin sa project. Yun lang naman po at maraming salamat po.